Tunay na kahihiyan ito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagsimulang mag-aangkat ng gasolina ang Rusya sa pamamagitan ng dagat upang malampasan ang kakulangan sa supply ng gasolina matapos ang mga pag-atake ng drone sa mga planta ng pagpuproseso ng langis. Tama ang dilig nyo, ang Rusya, isa sa pinakamalaking tagapagtustos ng langis at mga produktong petrolyo sa mundo, ay napipilitang bumili ng gasolina sa ibang bansa para matugunan ang kakulangan. Ayon kay Vladimir Putin, wala raw talaga. Guni-guni lang daw ito. Paalala, ayon kay Vladimir Putin, hindi raw malaki ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa oil refinery dahil mabilis daw itong naaayos ng mga Ruso. Pero may ganitong balita at hindi pa dito natatapos. Nagsimula ito sa Crimea nang paulit-ulit na inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine gamit ang mga drone ng logistika ng kalaban doon sa loob ng isang buwan sa pamamagitan ng sinakop na timog ng Ukraine. Sa huli, ang tinatawag na koridor sa lupa ay naputol. Ipinahayag ni Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Fedorov na hiniwalay ng mga tropang Ukrainian ng inanex na Crimea at malapit na itong mahiwalay sa Russia, kaya magiging isla na lang ito imbes na peninsula. Maaring magdulot ito ng di inaasahang resulta para sa mga Ruso. Ngayon, nakatutok ang Ukraine sa malawakang pag-atake gamit ang mga drone na may katamtaman at malayong abot. Ako si Alexei Pichi Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel. I-like nyo ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ilalim ng video na ito. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Naalala nyo ba nung tinawag ang Russia na gasolinahan? Ngayon, hindi na tama ang tawag na yon. Balitang imposibleng maisip pa, ilang taon lang ang nakalipas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magsisimula ang Russia na mag-angkat ng gasolina sa pamamagitan ng dagat para matugunan ang kakulangan sa gasolina matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone sa mga refinery ng langis. Ayon sa mga source ng Reuters, ang gasolina ay ihatid sa Russia sa isa sa mga kanlurang pantalan ng Russian Federation mula sa isa sa mga bansa sa Asia. Dagdag pa rito, matagal nang nagsusupply ng gasolina ang Belarus sa Russia. Ayon sa nalaman ngayon, matapos ang mga pag-atake sa oil refinery noong tag-init ng nakaraang taon, isinasalang-alang ng mga otoridad ng Russia ang pagbili ng gasolina mula sa China, Singapore at South Korea. Hindi sinabi ng mga source ng Reuters kung saan manggagaling ang gasolina ngayon, pero nakakagulat ang balitang ito. Ang Rusya na dating isa sa pinakamalalaking tagapagtustos ng langis at mga produktong petrolyo na tinawag pang bansang gasolinahan, ngayon ay namamalimos na sa Asya para lang mabentahan ng gasolina. Kulang ang gasolina sa Rusya. Sinasabi nila, pakiusap, ibenta naman ninyo sa amin kahit kaunting gasolina kasi alam nyo na may kakulangan. Tandaan, kamakailan sinabi ni Vladimir Putin na hindi problema ang pag-atake sa mga oil refinery. Aniya, hindi raw talaga ito problema. Oo, inaatake ng mga Ukrainyano gamit ang drone, pero mabilis naming nire-repair at pinapagana ulit ang mga ito. Pero nakalimutan ni Vladimir Putin sabihin sa mga Ruso na ngayon ay aktibong bumibili ang Moscow ng gasolina sa Belarus. Mula Enero hanggang katapusan ng Mayo, ang supply mula sa dalawang Belarusian na oil refinery ay tumaas ng 13 beses, umabot sa 200 at 70,000 tonelad. Ang padala ng diesel fuel ay tumaas ng 3 beses at umabot sa 180,000 tonelada. 13 beses mas maraming gasolina ang galing sa Belarus. Humingi ng gasolina ang mga opisyal ng Russia sa Kazakhstan para matugunan ang kakulangan. Gayunpaman, wala sa mga bansa, maging ang Belarus o Kazakhstan, ang may sapat na kapasidad para tunay na masuportahan ang merkado ng gasolina sa Russia. Kahit may supply mula sa kanila, nauubos pa rin ang gasolina sa mga gasolinahan sa Russia. Paano pa kaya kung walang supply mula Belarus at Kazakhstan? Kahit magyabang si Vladimir Putin, seryoso pa rin ang mga problema ng mga Ruso. Ayon sa pagtataya ng Energy Intelligence, pagsapit ng unang bahagi ng Hunyo, bumagsak ang dami ng pagpoproseso ng langis sa Russia sa pinakamababang antas sa loob ng 21 taon. Mas mababa sa 4 na milyong bariles bawat araw. Dahil sa mahigit 40 matagumpay na pag-atake ng rocket at drone sa oil refinery mula simula ng taon, huminto ang operasyon ng halos 30% ng kapasidad ng mga refinery, katumbas ng mahigit 2 milyong bariles kada araw.
Noong Hunyo, inatake ang Taneco Oil Refining Complex sa Nizhny-Kamensk at ang Moscow Oil Refinery na nagbibigay ng hanggang 40% ng supply ng gasolina sa kabisera ng Russia. Parehong tumigil ang operasyon ng dalawang planta kasunod ng 6 pang oil refinery na ganap o bagyang tumigil ang operasyon noong Mayo. Ang kakulangan sa gasolina na nagsimula sa Crimea noong kalagitnaan ng Hunyo ay umabot na sa 53 rehiyon ng Russian Federation. Sa 18 rehiyon, nabebenta lang sila ng hanggang 50 litro o isang tangke ng gasolina kada tao at sa 11 rehiyon ay may ulat ng kakulangan ng gasolina sa malaking bahagi ng mga gasolinahan. Sa huli, ibinaba ng pamahalaan ng Russian Federation ang mga pamantayan sa kalidad ng gasolina para malutas ang kakulangan. Partikular, ang mga pamantayan sa nilalaman ng asupre ay tinaasan ng 15 beses hanggang sa 100 at 50 mg kada kilo na katumbas ng Euro 3 na klase. Bukod dito, papayagan na ang mga oil refinery sa Russia na magalo ng hanggang 5% ethyl alcohol sa gasolina at pakinggan ninyo ito. Ang monomethylonelin ay additive na pampataas ng oktano na nagpapataas ng produksyon ng gasolina. At ngayon, ang pinakamahalaga dahil sa mataas na toxicity at maging sa panganib ng cancer, ang additive na ito ay matagal ng lubos na ipinagbabawal sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Pero sa Russia, si Putin ay walang pakialam sa mga Ruso, sinasabi niya, oo, idagdag niyo ang additive na ito, ano ngayon kung magkakanser ang mga Ruso? Wala namang masama, basta may gasolina sa mga gasolinahan. Ganyan ang desisyon. Naiintindihan nyo ba? Isipin nyo, halos bawal ang monomethylonelin sa buong mundo. Pinayagan lang ito sa ilang bansa sa Africa dahil sa kakulangan ng gasolina doon. Ipinagbabawal ito dahil nagdudulot ito ng cancer. Ang singaw ng elementong ito ay nagdudulot ng cancer. Sa Russia, pinayagan nila ito, sinasabi nilang idagdag. Pero mukhang simula pa lang ito. Pinuputol ng mga tropang Ukrainyano ang inaneksang Crimea at malapit ng tuluyang maputol ang rehiyon mula sa Russia. Ito ang sinabi ng Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov at narito ang kanyang pahayag. Inihihiwalay ang Crimea gamit ang mga drone at posibleng maging isang isla ito sa lalong madaling panahon na maaaring magdulot ng di inaasahang epekto sa mga Ruso. Binanggit niya na sa loob ng 4 na buwan, mas marami silang nabili ng mga drone kaysa sa buong taong 2025. Narito pa ang isa pa niyang pahayag. Nag-focus kami sa mga fiber optic drone para sa middle strike, ibig sabihin, mga drone na may katamtamang abot na tumatarget sa logistika ng Russia sa mga sinakop na reyon at nakakontrata kami ng 3,300 mas marami kaysa buong nakaraang taon. Nagsisimula pa lang kami bumili. Tuloy pa rin ang trabaho sa middle strike. Nagsimula na ang impyerno para sa mga Ruso. Nagpahiwatig ang Ministry of Defense ng Ukraine na haharap ang mga Ruso sa mga sinakop na bahagi ng Zaporizhia, Kherson at Donetsk sa pinakamabigat na taginet. Kaya naman, para sa mga Ukrainyano, hindi mga Ruso, oo, mga Ukrainyano na nananatili pa sa mga sinakop na teritoryo, mas mabuting mag-evacuate na sila ngayon pa lang. Ang mga Ruso naman, hayaan silang mapuruhan. Paalala ko lang, nanghako noon si komandante ng drone systems ng Ukraine na si Robert Brody Madjar na ihihiwalay ang Crimea sa malapit na hinaharap. Binigyan din niya na pinapalakas ng mga unit ng Takhi Madjara ang mga pag-atake sa kalsadang patungong peninsula na tinatawag ng mga Ruso na Novorossiya. Dahil sa mga drone na may katamtamang abot, napuputol ang supply ng armas, gasolina at kagamitan sa mga unit sa frontline. Sa kabuuan, ayon sa mga video na kinumpirma ng mga analista, mula Mayo ay hindi bababa sa 375 na pag-atake ang isinagawa ng sandatahang lakas ng Ukraine laban sa mga truck at tanker ng gasoli na dumadaan sa land corridor papuntang Crimea. Bukod pa rito, tinamaan din ang mga tulay papunta sa peninsula at syempre, hindi rin natigil ang pagdami ng mga pag-atake mismo sa Russia, particular na sa mga oil refinery at oil terminal. Kaya ang pagbili ng gasolina sa Asya ay simula pa lamang ng kwentong ito para sa mga Ruso. Ang bansang gasolinahan ay nagiging bansang pulubi. Kamusta na ang mga Ruso? Hindi na nakakatawa na humihingi ng tulong ang Ukraine sa mga kaalyado nila. Bakit kayo humihingi ng tulong sa Asya? Hindi naman kayo namamalimos, di ba? Pag-isipan ninyo. Ano nga ba ang kaya ninyong isipin? Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description.
Nandun ang Patreon, Buy Me a Coffee, pati na rin ang mga crypto wallet, mga detalye ng bangko at YouTube sponsorship. Pumili kayo ng kahit anong format na pinaka-komportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.